Theme for this month is abounding in thanksgiving. Mapasalamaton kita sa tanan. Og timing pod kay kini nga month November, itawag ni nga month nga dinhi i-celebrate ang mga Thanksgiving. Ang pagpasalamat gayud sa Ginoo maoy nindot kaayo sa atong pagkinabuhi. Abounding with thanksgiving. Kanunay gid kana auhag sa Ginoo kanato nga we must abound with thanksgiving. Sa tanang mga buhaton nato, in faith, in hope, in working with the Lord, with thanksgiving gid na tanan. Mo nga atong text nining takna makita diha sa Colossians 2:6-7. Just as you receive Jesus Christ as Lord, continue to live in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught and overflowing with thankfulness. Giauhag kita nga mag-abound, mag-overflow ang atong kasing-kasing sa pagpasalamat. Labi na karong mga panahon na nga we are in a world nga murag kining kalibutan puros na lang nagagrumble, no? Kanang sigig bagutbot. Kita nimo sa Facebook daghang kay mga pagbagutbot diha. Mo nang ginahagit kita commanded to abound. Taliwala nining world of grumbling. Bisag sa atong mga pagkinabuhi matagadon nagagrumble gid kita. Pagbagutbot usahay tani ining traffic karon, bagutbot sa weather, way ulan. Sa naman ni ana. Mo nang it's a call to stop and think. Usa ning takna tanaw na to ang mga butang nga makita nato nining nga text nga hagit ka nato unsa gyud kining to have a thankful heart, unsay epekto ani sa atong personal na kinabuhi, sa atong pagkinabuhi sa katawhan, labi na gayud sa atong pagkinabuhi sa gingharian sa Dios. Tanaw na to una ang prinsipyo, the principle of thanksgiving. Kini gitawag nga in everything. Ang pagpasalamat sa tanan gayud, tanang butang. Ephesians 5:20 ingon diha, always giving thanks to God the Father of everything, in the name of our Lord Jesus Christ. For everything. Sa tanan gayud pasalamatan. Piyog sa tanang panahon, og sa tanang panghitabo. Regardless of time, dili magpasalamat kung Domingo ra, during ras prayer meeting, kun dili always. Ingon diha sa Philippians 4:4, always. Kanunay gayud, because thanksgiving is continual. It is a habit ang mapasalamaton na kasing-kasing. Wanang regardless of time, regardless of circumstances, bisag unsa pang kahimtang naa nimo. Kay kasagaran gyud magpasalamat lang kung naay mga panalangin or mga success nga na eksperyensyahan. Magpasalamat lang sa mga naay madawat. Sabi nating bonus na podrong November. Pasalamaton kita na. Pero ingon dinhi in all circumstances. Sa tanang panghitabo, sa tanang mga okasyon sa kinabuhi, dili dependent no ang pagpasalamat sa mga earthly blessings. Munang in all circumstances, bisag mga kalisod, balatian, bisag sa mga kasakit, katalagman, pandemic, giauhag kita or commanded nga magpasalamat gayon. Nabitaw sa ka-preacher paghuman niya gwali, pasdahat ang wali niya is give agig pagpasalamat sa inyuhang na dawat. Whatever you receive, no, give. Mapas niya ang hat. Pagbalik, why sulod? Empty ang hat. Nagpray na lang siya. Ang iyang prayer is, Lord, thank you. Kay nabalik gihapon ang hat. Wa mawala. There are many reasons no to thank the Lord. Di lang ta mo focus sa circumstances. Munang dili dependent sa atong mga earthly blessings, family, holidays, friends, pero bisag kalisdanan o mga problema, pasalamaton kayo. Munang ang principle number 1, thanksgiving is for everything. Ikaduha nga prinsipyo is Godward focus. It means ang thanksgiving directed to God or upward level. Na mga panahon nga we focus on thanking people. Focus ta sa tao na pasalamat, murag dito gid sa iya ang source. Pero that is horizontal level. Ang thanksgiving should be upward level. Wa nagpasabutit, di tang pasalamat sa tao, pero ang direction gayud, ang focus gayud dili sa tao kundi sa Ginoo. Munang usahay sa tao, moingon ta sa tao nga salamat kayo bay nga ikaw gigamit sa Ginoo sa paghatag kana. Mao kana ang nindot kayo because we focus upward level, not horizontal level. Ang glory iya ra gyud sa Ginoo, pero kung kawato na sa uban, marab na ang glory nga angayan ra gyud diha sa yaha. Mao nang ikaduha nga prinsipyo is Godward focus. Dili angayan nga atong kawaton ang glory due only sa Ginoo. Ikatulo nga prinsipyo sa thanksgiving is reflective response. Gratitude is responding to something. Anong pasalamat ka kay response na
sa nakitabo. Response na sa imong nadawat. Reflective tungod kay ang ngayon usahay ka mo hunong og muna-huna. Reflection. No? Kay usahay makalimuta. No? Labi na karong panahon na wa na may COVID, wa na kay kahinumdom, nalingaw na ang mga tao karon. Wa na kayo di na kayo mapasalamaton sa Ginoo. Reflection. Munang reflective response kay muna-huna kita. Muhunong kita gunahuna unsay gibuhat sa Ginoo. It is a response of God's grace. Ang pagpasalamat tubag kana sa grasya sa Ginoo. Kung di nimo mag-grasp ang grace, dili ka kaayo kapasalamat. Munang grace and attitude dili na siya ma-separate. Mura nag lightning ug thunder. Pag naay lightning, naay dalugdog, naay kilat, naay dalugdog, di na siya ma-separate. Tungod kay response sa grasya sa Ginoo. Kung focus ka sa imong problema, wa ka ga-focus sa grasya sa Ginoo, di ka kapasalamat. But think, kung na-focus lang ka sa imong problema, think sa daghang kayong grasya sa Ginoo nga niabot sa imong kinabuhi sa unang panahon, and you will have a thankful heart. Reflective response, ka-response ka na. Munang ang grace and gratitude dili gid na siya magbulag. Thanksgiving is giving. Payong Thanksgiving, naghatag kita tungod kay response na sa atong nadawat. Naghatag kita sa atong panahon kusog ug kaalam tungod unsay atong nadawat sa Ginoo. Munang response gid ang Thanksgiving. Munang pangingon og tithing, ang tithing is a response. Ingon diha, tithing is a response, not a catalyst. A response to God's grace and not a catalyst. Prinsipyo sa uban, hatag para panalanginan ka. Hatag aron makareceive pug ka og daghan. So sa ato pa catalyst noon ang tithing. Dili. Response na sa imong nadawat. O nang kita naghahatag tungod na no sa atong nadawat sa Ginoo. Tungod kay ang kalaban gyud kanang thoughtlessness o kanang way pagpakabana o makalimot gyud mo nang pareha sa mga kinaiya sa katawhan sa una. Ingon ang Ginoo nga, for although they knew God, they neither glorified Him as God nor gave thanks to Him, but their thinking became futile and their foolish hearts were darkened. Bisag hibaw sila sa Ginoo pero wa gid sila ni balik og himaya sa Ginoo og pagpasalamat sa Ginoo. Tanawa ba response mo nang ang Thanksgiving ang prinsipyo is reflective response. Kung wa ka ka-experience sige kag bagot-bot, puno gid imong kasing-kasong ug di maayo tungod kay ang flow no mo overflow dili man ang pagpasalamat. Reflective response. Kung atong summarize kanang butanga is ingon diha, doctrine is grace and ethics is gratitude. Doctrine is grace. Tanang mga yatong gihuna-huna, that is grace o ang atong mga pagkinabuhi, ethics, conduct, bunga na sa doctrine, bunga sa grace. Everything we do, bunga man na sa atong nailhan o nakita sa Ginoo. Mo nang we do for His glory, tungod kay atong nasinati siya nga Ginoo nga the God of grace, love no and faithfulness. Ikaduha, the place of origin of Thanksgiving. Kaya the principle of Thanksgiving karon tanaw na to ang the place of origin, asa ang source niya, asa gikan, unsa gid ning thankful heart, asa gikan siya, unsang klase nga heart nga mapasalamaton gayon. Ingon diha sa Colossians 3:15, dinhi na to makita kini mga butanga. Ingon diha, let the peace of Christ rule in your heart, since as members of one body you were called to peace, and be thankful. Let the word of Christ dwell in you richly as you teach and admonish one another with all wisdom, and as you sing psalms, hymns, and spiritual songs with gratitude in your heart to God. Dinhi atong makita kini mga butanga nga ang source asagikan ang thankful heart, kanang heart nga ang peace ni Kristo is in control. A heart where Christ's peace is in control, diha na gikan ang thankful heart. Pag control gani ang imong heart sa peace ni Kristo, ang overflow ana papasalamaton gyud kanunay. Pero wa gani kalinaw sig samok nga unahuna nimo sa puton ka, irritable kay wala man na ang peace ni Jesus Christ. Dinhi makita nimo nga si Paul very intentional nga gitayad niya ang peace og thanksgiving go together. Pag ang imuhang heart puno sa mga butang nga nagkontrol niini, dili gid ka pasalamat. Sama sa kung control ang imuhang kasing-kasing sa kwarta, wala kay peace og dili ka mapasalamaton. Kung control ang imuhang kasing-kasing sa mga pleasure, no, food, sexual pleasure, entertainment, etc., wala kay peace ni Kristo og dili ka mapasalamaton. Kung ikaw usab control sa imong desire to control, no, desire to control meaning ikaw gyud ako agyud akong gusto matuman, my way or no way, wala gid kay peace ni Jesus Christ diha. O wala gid kay di ka mapasalamaton. Kanon na gid ka na ay pagreklamo, na ay usay pangutana sa Ginoo, dili na mao ang control, kundi ang peace ni Jesus Christ.
Kay kung peace ni Jesus Christ magkontrol sa tong heart, dili ta magproblema kung atay kwarta. Bisag mag-pile up na ng mga bill na to, mga bayronon sa suga, tubig, pero dili gani peace ni Jesus Christ, magbagot-bot, pang maabot na ang mga bill, naghang kay tag ko ano riklo, taas ang puning ko sa Dorico ron. Di ba yun? Salamat kay taas na ko sa Dorico. The peace of Christ, kung mag-rule sa atong heart, we are thankful, no? Kay kung kita nag-submit lang yun kang Jesus Christ, all things work together. Ngunang depende sa nag-control sa itong kasing-kasing. Kung kang Christ nga peace, walay problema, no? Kung mag-bills, mga bayronon, kay di man money ang importante. Kung kita magkasakit usab, it's not my body nga nag-control sa akong spirit. Ang importante, si Kristo man. Ngunang di ka maapektuhan, pasalamat yun ka, no? Makaingon ka, it's the spirit which is important. Kung naapot tayo mga kaaway, sahay diha man ta mo grumble po, dug mabagot-bot, at di gusto nga tao, it's not your emotion nga mo importante diha nga mag-control sa imuhang aksyon ug attitude. It's Christ peace. Unang natay kaway pasalamaton ta niana kung naa ang peace ni Jesus Christ sa atong kinabuhi. Because having peace with Jesus Christ, having relationship with Jesus Christ, you're at peace with God. Mo nang luoy ang tao nga dili at peace with God. Labi na kung wa pa dinadawat si Kristo sa iyang kinabuhi, wala pa siya peace with Christ. Mo nang kung dawatan nato si Kristo sa atong kinabuhi, we have peace with Christ. Ug mahimo ginato ang mag-control sa atong kasing-kasing is ang peace ni Jesus Christ. Kung walay peace ni Jesus Christ, wala tay relationship sa iya ha. Bisag unsa pa na kadaghan imong kwarta, bisag unsa pa na ka maayo imong health, bisan ug unsa pud na kadaghan ang imong friends, wala gyud kay peace. Kung wala kay peace ni Jesus Christ, mao kana ang kamatuoran. Mo nang the place of origin of thanksgiving kung ang imong kasing-kasing no rule sa peace ni Jesus Christ. Ikaduha, kung ang Christ word is overflowing. Kaya makita nato diha sa primero nga kuan, let the peace of Christ rule in your hearts. Mo nang una, kung mag-control ang peace ni Jesus Christ sa imong kasing-kasing, pasalamaton ka. O ikaduha diha, let the word of Christ dwell in you richly. Kung ang imuha pong kasing-kasing puno kanunay no, rich sa pulong ni Kristo, pasalamaton gyud ka. Kanunay gyud ka mapasalamaton kung puno ka diha sa pulong ni Kristo sa imong kasing-kasing. Mo nang kung puno tagod sa pulong ni Kristo, ang atong kasing-kasing mo overflow gayud kanunay sa pagpasalamat. Kay siya mag-control sa atong mga aksyon ug attitude. Mo na makita nimo diha nga kung ang mag-control gani ang word ni Jesus Christ nagresulta. Ang resulta dingon diha, Christ dwell in you richly as you teach and admonish one another. So ang resulta is mapasalamaton ka and there would be teaching and admonishing. Mo nindot kaayo sa mga bapmen kay mao gina ang among mga experience gyud no sa among mga Google Meet, encouragement, lipay gid kanunay ba nga naga-share ka. And that is thanksgiving. Pasalamaton gayud kanunay. Lipay gid mi ana. Mo nang mao nay resulta basta puno ta, mo overflow man gina. Unsay atong kasinatian ni Jesus Christ, ato ginang i-share ngadto sa uban labi na sa atong mga friends. Labi na sa atong kauban magtotoo. They will be blessed also sa atong mga sharing. Unay pagkanindot nga kinabuhi nga kung mag-overflow ang word, mapasalamaton ni kanunay ang atong mga kasing-kasing. Resulta kana. Og ingon diha na pod, as you teach and admonish one another and as you sing some hymns, resulta pod sa Christ word, kanta gid ang imong kasing-kasing. Puno ka sa pulong sa Ginoo, malipayon gid imong kasing-kasing ug makaawit gyud ka. Nga way oras kaawit ka nga bisag ikaw ra usa. Diya na to makita nga kung mag-overflow, mo-flow gayud ang gratitude sa atong heart mo nang we can sing. Diferensya ang nagsing ka pero imong heart wa nagsing. Napugos lang no tungod sa kanta. Mas nindot gyud ang una magsing ang imong heart, din mo outflow ngadto sa words. A heart nga nag-overflow sa word, mapasalamaton gayud diha kanunay. And lastly, the practice of thanksgiving. Giunsa pag-exercise ang thanksgiving. Giunsa pag-demonstrate no sa Biblia ang thanksgiving. Unsay mga aksyon. Sa Old Testament mao gina celebration, ihaw, baka mo nang atong ma-think kanunay nga pag naay thanksgiving naay kaon pero di gina mao ang tinuod nga meaning sa thanksgiving. Gihulagway lang na as practices no. Ang Old Testament is just a symbol of the practices. Unsa agyud ang tinuod nga pag-practice nga gihimo dinhi sa New Testament nga mga katawhan. Diha sa atong text tawag nato nga tinuod gyud nga practice no. Kay God-centered gyud na siya. Kay ang thanksgiving it should be God-centered. So usahay kining ihaw-ihaw say masintro tas pagkaon unya magkagubot usay tas pagkaon. Unya didto ta ma-enjoy sa pagkaon no. Unya usahay kita pra po'y mukaon.
why sacrifice? Ang true thanksgiving nga practice is ingon diha God-centered prayer. In Colossians 4:2, devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. Tingala ka ni Paul nga iyang gi-connect ning prayer o thanksgiving, watchful and thankful. Tungod kay ang connection nila, as you go to pray, kung mag-pray ka, kay istorya ka sa Ginoo, istorya ka sa imong pinakamahal, ug ma-enjoy nimo ang iyang presensya, magmalipayon gid ka. Kanang ma-experience nga pray nga murag burden sa imo, di gid na tinuod nga prayer. Because ang prayer, kalipay nga moabound sa imong kasing-kasing sa ikaw nakigistorya sa Ginoo. Labi na gayud ma-remind ka. Maka-istorya gani ka sa Ginoo, personal. Ma-remind ka sa imong mga sala, ma-remind ka sa imong kahimtang kaniadto, kung unsa gid ka nga giunsa kaniya pagluwas. Pag ma-remind ka na, ma-remind ka sa grace, mo resulta gyud sa pagpasalamat, thankful heart. Ang prayer is a way of thanksgiving. Mao nang sa atong pagkinabuhi karon after pandemic. Kumusta atong prayer? Unsa kini kakusog sa una nga during pandemic pa? Sa una pertig yung giampo, karon nga murag luag-luag na, murag wa na kayo pag-ampo. So dapat pareha ang intensity. Kung grabe atong pag-ampo sa una nga during pandemic nga mahadlok kita bisag pag face mask atong maglalis pa ta diha. Mas grabe karon unta no, mas mukwanta sa pagpasalamat. The same ang intensity sa atong prayer. Tungod kay that is a way na kita mapasalamaton diha sa Ginoo. God-centered prayer is a way kita naga-practice sa thanksgiving. Kung mag-devote kag time, spend time with God in prayer, grabe na nga pagpasalamat. Grabe na nga eksperyensya diha sa Ginoo. And also, gospel-rooted persevering walk. Ingon sa atong text ganiha nga continue to live in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught and overflowing with thankfulness. Ang atong pagkinabuhi matag adlaw kung kini rooted diha sa persevering walk, padayon o malahotayon nga pagkig-uban sa Ginoo, walking with Him sa atong pagkinabuhi, rooted ta, built up ka kang Jesus Christ, resulta gina sa malipayon o mapasalamaton nga kinabuhi. Kay kung connected gyud ka kang Jesus Christ, rooted gyud ka diha sa yaha, pabilin gyud ka diha sa yaha. Ug ma-experience gyud nimo ang tanan, no? Ma-experience gyud nimo ang iyahang glory kung ikaw duol diha kaniya. Mag-abound gyud ka sa pagpasalamat bisag unsang pay kahimtang sa imong kinabuhi. Mao nang we are commanded to walk with Him matag adlaw sa atong kinabuhi. Unsay meaning ani kanato? We are commanded, no, to live a thankful life pinaagi sa pag-walk kauban niya. Diha makita nato na sa Psalm 100. Mao man gini ang kasagaran ginabasa nato basta Thanksgiving. A psalm of praise. Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before Him, His presence, with singing. Know that the Lord, He is God. It is He that hath made us, and not we ourselves. We are His people, and the sheep of His pasture. Dinhi nga text, gikuman kita sa Ginoo nga to walk with Him. O sa pag-walk kaniha, a command ni nga mapasalamaton na kasing-kasing pinaagi sa number 1, ingon diha, serve Him. Serve the Lord with gladness. No? Mao nang sa atong pagkinabuhi, pag-practice nato sa Thanksgiving, dili lang na siya kaon-kaon. It is serve, no? Service. Mao nang agi ka pasalamat sa Ginoo, mo serbisyo ko sa Ginoo. Mao nang response nila ni Paul, nila ni Peter. Sila Peter og ni Paul sa ilahang pag-restore, no, gikan sa ilahang kinabuhi nga failure si Peter, failure si Paul, kay dautan kayo, nagluto sa Ginoo, pero unsay gibuhat nila pag nakamata sila sa grasya sa Ginoo. Ingon si Paul, what you want me to do, Lord? Si Peter po, feed my lambs, feed my sheep. Mo nang si Peter, grabig alagad sa Ginoo gyud nga gipatay na siya, nagpatuwad. Wala ni pareha kang Jesus nga gilangsang sa cross. Gilansang pero pinatuwad tungod kay nag-serve sila kang Jesus Christ. Dili para ni Judas nga sa iyahang pag-repent, yung siya, nagbasol siya, nagpakamatay, wala ni serve. Self nga soro to yaha. O nang, what you want me to do, muna nindot kay magpasalamat. Lord, pasalamat ko sa imuha. Kung sa gusto ni mo, buhaton ako para sa imuha. Muna pinakanindot ka pasalamat. Kay malipay gid siya na. Kaysa ka ng pareha sa halad ni Cain nga, muna gusto nako. Kay the best gud ni, ganahan gid ang Ginoo ni. Muna pang imura nang unahuna. Nagtuo ka, kay imuha man nang unahuna. Dili man na ang gusto sa Ginoo. Kadtog yung maingon ka nga, Lord, unsay gusto nimo? Kanang imong gusto akong ganahan. Kay pag gusto ko ni sa Ginoo, lisod magina. Mo nang pinakanindot nga halad
o pinakanindot nga pagpasalamat is service. Serve. Then ikaduha, sing. Ingon diha, sing to the Lord, no? Make a joyful noise unto the Lord with singing. Awit, no? Manay expression sa Thanksgiving nga diin malipay kita diha pag-awit. Then lastly, submit. Ingon diha, the Lord He is God. Know that the Lord He is God. It is He that hath made, and not we ourselves. We are His people and the sheep. We are sheep. We are just sheep of His pasture. So the sheep should submit, no? Should follow the shepherd. Siya ang naghimo sa tuwa, dili kita mo nang dili kita ang matuman, we must submit, no, to His lordship. Sumpay ganiha sa service ang atong pagdawat sa Ginoo as Lord. It means pagpasalamat sa iya. When you admit nga siya ang Lord, that He is God, no, dili kita humbly and obedient diha kaniya. Mo nang sa atong pagkinabuhi, serve the Lord niya, submit to Him, no? Submit to Him in a loving submission. Kaya ang pag-submit, we are His children, no? We are His people, His children. Dili man ta king o servant, kundili atong pag-submit is son niya, father siya. Mo nang loving submission, nindot kayo ang relasyon kung naana siya sa tong kinabuhi. Mao ni ang practice sa tinuod nga Thanksgiving, no? Kanang uban diha, no, kanang mga ihaw-ihaw diha, pakapin na lang na as part sa atong pagkalipay, no? Pero kini gayud ang mga butang ay kalipay sa Ginoo. As we practice, real practice sa atong mapasalamaton nga kasing-kasing. Mao nang lastly, in everything give thanks. This is the will of God in Christ Jesus for you. Mao nang bisag lisod kayong kinabuhi, mapasalamaton kita. Because the more we obey, the more we submit, the Lord will be glorified. Kung ang Ginoo mag-glorified, grabing kalipay atong matagamtaman. The more ang Ginoo malipay, munang ang tao gyud, ang atong ultimate end is to serve God and to enjoy with Him forever. Mao nay ultimate end sa tao. Munang diha sa atong pag-submit sa iya, diha ta maka-experience siya og tinuod og lasting nga kalipay. Kay kung malipay gani ang Ginoo, muhatag gani siya grasya sa mga tao nga dautan, samot nakha sa mga tao nga malipay siya. Mo nang kung malipay ang Ginoo, grabing tumang kalipay gyud ang atong ma-experience and we will overflow with thankfulness. Gampo ta.